Noong unang panahon, may isang matandang mag-asawa na nakatira sa isang luma at maliit na bahay na malapit sa kagubatan. Masaya at payapa ang pamumuhay nila sa kabila ng hindi pagkakaroon ng anak. Isang araw, habang may ginagawa ang matandang babae sa kusina, Mahal, anong lulutuin mo ngayon? "Oh, mahal, susubukan kong gumawa ng gingerbread man." Magiliw siyang nagmasa at kinortehan niya ang tinapay ng hugis tao. Matapos niya itong mailagay sa hurno, umupo siya at hinintay maluto ang tinapay na mula sa luya. Nang maamoy niya ang masarap na tinapay sa kusina, isinuot niya ang kanyang guwantes at hinango ang gingerbread. Ngayon ay lalagyan niya ito ng palamuti. Ginawa niyang mata ang mga pasas at candy naman para sa cute na ilong. Gumamit siya ng krema upang gumuhit ng buhok at damit. At sa panghuli, ginawa niyang butones ang mga seresa. Pinagmasdan niya ang obra maestra. "Ang ganda ng gingerbread man ko! Pero parang may kulang." Tiningnang mabuti ito ng matandang babae. At, ang bibig! Nakalimutan ko ang kanyang bibig. Gumuhit siya ng bibig sa mukha ng gingerbread man. "Ayan! Ngayon, kumpleto na ang aking gingerbread man." May nangyari na di inaasahan. Salamat! "Oh, paanong nagsasalita ka?" Biglang tumayo ang gingerbread man. Oo, at kaya ko ring tumakbo. Biglang tumalon ang gingerbread man mula sa mesa, sa silya, tapos sa lupa. At mabilis siyang tumakbo palabas ng pintuan papunta sa hardin. "Naku! Hoy! Bumalik ka!" Tinawag siya ng matandang babae. Sumagot naman ang gingerbread man habang siya'y tumatakbo. Yan, takbo! Habulin mo ako, pero hindi mo ako maaabutan dahil ako ang gingerbread man. Lumabas sa hardin ang matandang babae at hinabol ang gingerbread man. Nakita ng kanyang asawa na tumatakbo siya. Hoy, bakit ka tumatakbo? Sumagot ang matandang babae habang tumatakbo. "Tumakas ang gingerbread man ko! Huhulihin ko siya!" Walang masabi ang matandang lalaki. Tumatakbo ang matandang babae, ngunit napakabilis ng gingerbread man na imposibleng mahuli siya. Dumaan ang gingerbread man sa bukid. Napansin siya ng isang baka. "Ooh! Tinapay! Mukhang masarap! Gusto kong makakain nun!" Nagsimula ring tumakbo ang baka at hinabol ang gingerbread man. "Hoy! Huwag kang tumakbo! Kakainin kita!" Yan, takbo! Habulin mo ako! Hinuli din ako ng matandang ginang. Pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man. Isang matandang babae at isang baka ang humahabol. Ngayon naman ay isang baboy ang nakakita sa gingerbread man. Oh, isang tinapay. Sakto, gutom na ako. Akin ka. Kakainin kita. Sinagot ng gingerbread man ng baboy habang tumatakbo siya. Yan, takbo! Habulin mo ako! Yung ginang at bakay sinusubukan pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man. Habang tumatakbo sila, si gingerbread man sa unahan, kasunod ang matandang babae, baka at baboy. Napansin ng manok ang gingerbread man habang naghahanap ito ng patuka. "Yun ang gusto kong pananghalian!" Kaya nakihabol na rin ang manok. "Tumakbo ka man, gingerbread man! Mahuhuli kita! Yan, takbo! Habulin mo ako! Isang ginang, baka at baboy. Hindi ako mahuli. At ganun ka rin. Walang makakahuli sa akin dahil ako ang gingerbread man. Si gingerbread man sa unahan, kasunod ang ginang, baka, baboy at manok. Lahat sila ay patuloy na tumatakbo. Ngunit matulin ang gingerbread man at malaki na ang agwat niya sa kanila. Napakasaya ng gingerbread man at ipinagmalaki ang sarili. Ako ang pinakamatalino at pinakamabilis na gingerbread man sa buong mundo. Oo, yan ako. Di ako magpapahuli kanino man dahil ako ang gingerbread man.
Ngunit di nagtagal, narating ng gingerbread man ang ilog. Napatigil siya dahil alam niyang maaari siyang matunaw sa tubig. Paano yan? Malapit na ang ginang, baka, baboy at manok. Sa sandaling yun, isang tusong soro ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Marunong ako lumangoy. Kung gusto mo, matutulungan kita. Pinag-isipan ito ng gingerbread man. Paano kung kainin mo ako? Huwag kang mag-alala. Ayokong kumain ngayon. Tutulungan na lang kitang makatawid. Pinagkatiwalaan ng gingerbread man ang soro. Tumalon siya sa buntot nito at humawak ng mahigpit. Lumusong sa ilog ang soro. Samantala, narating na ng matandang ginang, baka, baboy at manok ang ilog. At nakita nila ang gingerbread man na tumatawid sa ilog sa likod ng isang soro. Wala na silang magawa. Alam nilang hindi na sila makakahabol pa. Palalim na ang ilog, kaya aabutin ng tubig ang buntot ng soro. Hoy Soro, taas mo yung buntot mo, baka mabasa ako. Sumakay ka sa likuran ko. Mas ligtas ka dun. Sumampa sa likuran ng soro ang gingerbread man. Ilang sandali pa ng paglangoy habang lumalalim ang ilog. Lumulubog rin ang katawan ng soro sa tubig. Baka abutin ka ng tubig dyan at mabasa ka. Dito ka sa ibabaw ng ulo ko. Medyo mas mataas dito. Umakyat sa kanyang ulo ang gingerbread man. Ipinagpatuloy ng soro ang kanyang plano. Nilubog niya ng konti ang ulo sa tubig. Naku, masyadong malalim ang ilog. Lumulubog ako. Alam mo, mas ligtas ka dito sa ibabaw ng ilong ko. Kaya tumungtong sa ilong ang gingerbread man. Nang malapit na sila sa baybayin, biglang hinagis ng soro ang gingerbread man sa hangin at binuka ang kanyang bunganga. Ngunit habang nasa taas ito, isang lumilipad na uwak ang tumuka sa gingerbread man. Tulalang nakatingala na lang ang soro na bukas pa rin ang bunganga. Naghintay ang gingerbread man na makalayo sila ng uwak. Saka siya nagtanong. Kumakain ba ng tinapay ang mga uwak? Nang magsalita ang uwak, nahulog ang gingerbread man at nagsimula siyang tumakbo ulit sa bilis na makakaya niya. Takbo sa pinakamaturin na makakaya nyo. Isang ginang, baka, baboy, manok, soro at uwak. Sinubukan akong hulihin pero walang makakayang humuli sa akin dahil ako ang gingerbread man. Patuloy na tumakbo ang gingerbread man at hindi ito tumitigil. Kung makakakita ka ng isang tumatakbong gingerbread man, huwag mo nang subukan pang habulin siya. Dahil siya ang gingerbread man. At walang sino man ang maaaring makahuli sa kanya. Noong unang panahon, sa napakalayong lupain ng mga duwende, 3 duwende ang naghahanda na maging mga engkanto na may mabubuting puso. Naglakbay sila papunta sa mundo ng mga tao. Meron tayong mahalagang tungkulin. Halika na. Nasasabik na ako. Sa wakas, makikita rin natin ang mundo ng mga tao. Gusto ko na maging napakasaya ng bawat tao. Kung matutulungan at mapapasaya natin ang mga tao, tayo ay magiging engkanto na may mabubuting puso. Sa isang lumang bahay, nakatira ang isang matandang lalaki at ang kanyang asawa. Siya ay sapatero. May pagawaan siya ng sapatos sa kanyang bahay. Nag-aayos din siya ng mga lumang sapatos. Ang kinikita niya ay pinambibili niya ng materyales para makagawa ng bagong sapatos. Isang araw, bumili siya ng katad at umuwi na siya. Ang piraso ng katad ay sapat lamang upang makagawa ng isang pares ng sapatos. Iniwan niya ang katad sa mesa. Paglabas niya ng pagawaan ay isinara niya ang pinto at pumasok na siya sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, pagising ng sapatero, bumangon siya at masarap na nag-unat. Inisip niya ang uri ng sapatos na gagawin niya. At tulad ng bawat umaga ay inubos niya ang almusal na inihanda ng asawa niya para sa kanya. Maraming salamat, mahal ko. Magtatrabaho na ako. Gagawa ko ngayon ng napakagandang pares ng sapatos. Gumawa ka na kagabi ng sapatos.
Meron ka pa bang sapat na katad para sa isa pang pares? Nagtaka ang matanda dahil alam niyang wala siyang ginawang sapatos bago siya natulog kagabi. Kaya mabilis niyang tinungo ang silid pagawaan at sumunod ang kanyang asawa. Pagbukas niya ng pinto, ano ang nakita niya? Ang piraso ng katad na iniwan niya sa mesa kagabi, ngayon ay naging napakagandang sapatos na. Halos lumuwa ang mga mata ng sapatero. Kailan ko ba ginawa ang mga sapatos na ito? Hindi ko maalala. Matanda na yata talaga ako. Napakaganda ng sapatos, kaya inilagay niya agad ito sa bintana at naghintay ng bibili. Maya-maya ay nakita ito ng isang mukhang mayamang lalaki. Pumasok siya sa pagawaan. Magandang araw. Gusto kong bilhin ng sapatos sa bintana. Hindi mahalaga sa akin kung magkano. Iyon ang pinakamagandang pares ng sapatos na nakita ko. Masayang ibinenta ng matandang lalaki ang sapatos at hindi niya ito prinesyohan ng mas mataas sa talagang halaga nito. Ngayon ay bibili siya ng katad na sapat para sa 2 pares ng sapatos. Iniwan niya ang katad sa mesa at bago lumabas ng silid ay tiningnan muna niya ang nabiling katad at saka natulog na. Pagkagising ay dumiretso agad siya sa kanyang pagawaan. Sa pagkakataong ito ay may 2 pares ng kamangha-manghang mga sapatos sa mesa. Napakasaya ng sapatero at nilagay ang mga ito sa bintana. Sa araw na iyon ay parehong naibenta ang mga sapatos sa magandang presyo. Umalis siya ulit upang bumili ng mas marami pang katad. Siyempre, hindi maiwasang maisip niya kung sino kaya ang gumagawa ng magagandang sapatos na iyon. Muli ay iniwan niya ang katad sa mesa. Kinaumagahan ay marami ng sapatos sa mesa at lahat ay naibenta niya sa araw na iyon. Dumaan ang panahon at napagkakakitaan ng matanda ang mga sapatos. Sa perang kinita niya ay patuloy siya sa pagbili ng katad. Ngunit nais talaga ng sapatero na malaman kung paano at kung sino ang gumagawa ng mga sapatos. Kaya isang gabi, naisip niyang magtago sa aparador sa kanyang pagawaan at determinado siyang alamin kung sino ang gumagawa nito. Ngayong gabi ay malalaman ko na sinong gumawa ng sapatos. Hating gabi nang bumukas ang bintana at pumasok ang mga duwende. Ang isa sa mga duwende ay aksidenteng natabig ang florera. Nang marinig ng matanda ang ingay, naalerto siya sa kanyang pinagtataguan. Naku, mag-iingat ka. Baka magasing sila eh. Pagsilip ng matanda, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Kinusot pa niya ang mga mata niya. Tumingin ulit siya at nakita niyang may 3 duwende sa mesa. Sumasayaw pa sila habang nagtatrabaho. Ang isa ay nagugupit ng katad. Ang isa ay nananahi. At ang isa ay nagdidikit. Tapos ay nilagay nila ang mga sintas at pinakintab ang mga sapatos. Napakabilis kumilos ng mga duwende na sa isang kisap mata, hindi mabilang ang mga sapatos sa mesa. Ang gaganda lahat! Tara, umalis na tayo bago pa may magising. Lumabas ang mga duwende kung saan sila pumasok. Sumasayaw pa sila sa tuwa. Lumabas ang sapatero mula sa kanyang pinagtataguan. Tumakbo siya sa kanyang asawa at kinuwento ang lahat ng nangyari. At syempre, hindi rin makapaniwala ang asawa niya. Ngunit nang makita niya ang hindi mabilang na mga sapatos sa mesa, alam niyang hindi kayang gawin ng kanyang asawa ang lahat ng ito sa isang gabi lang. Napagkasunduan nilang magpasalamat sa mga duwende. Kaya kinabukasan ay naghanda ang asawa ng maraming pagkain. At nang maghating gabi, dumating ang mga duwende.
at nakita nila ang pista sa mesa. Ang daming pagkain. Para sa atin kaya yan? Siyempre, para sa atin yan. Kung hindi ay bakit nila hinain sa ganitong oras? Sa palagay ko ay nagawa na natin ang ating misyon sa bahay na to. Maaari na tayong pumunta sa ibang bahay na nangangailangan ng tulong. Pagising ng sapatero at ng kanyang asawa, doon sa pagawaan ay naroon ang napakaraming makikintab na sapatos. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na bumalik ang mga duwende. Ang kinita ng sapatero ay sapat na para magpatuloy sa kanilang natitirang bahagi ng buhay. Naisip ng sapatero na ito ang kanyang gantimpala sa maayos niyang pagtatrabaho ng napakaraming taon. Kaya naman hindi siya tumigil sa paggawa ng sapatos. At sa tuwing maaalala niya ang maliliit na duwende, ay nagiging mapagpasalamat siya magpakailanman. Sa likod ng mga ulap, malayong malayo ang paggawaan ng mga laruan na pamasko. Sa wakas ay nagbukas na ng mga pinto nito. Sa isang grupo, may mga duwende na nakapulang sombrero na gumagawa ng maliliit na laruan. At sa kabilang grupo, may mga duwende na nakaberdeng sombrero na nagbabalot naman ng mga regalo. Kapag nabuo ang isang laruan, ilalagay nila ito sa slide. Mahuhulog ang laruan sa isang malambot na unan sa dulo ng mahabang slide. Isang duwende na nakaberdeng sombrero ang kukuha ng laruan na yon at ilalagay ito sa lalagyan ng pangregalo. Isa pang duwende ang maglalaso ng kahon at iaabot ito sa kabilang duwende. Siya naman ay papasok sa sack room kung saan ilalagay ang regalo sa sako. Kailangan nilang punuin ang lahat ng sako bago mag-alas 12 ng hating gabi. Si Santa Claus sa kabilang banda ay masarap ang tulog sa araw dahil buong gabi siyang namimigay ng mga regalo sa mga bata. Kaya naman tahimik kung magtrabaho ang mga duwende. Ngunit nung araw na iyon, ang nakaberdeng duwende na si Roy ay hindi sinasadyang pumasok sa maling pintuan. Dala ang regalong ilalagay dapat sa sako. Biglang nahulog si Roy sa kawalan at natagpuan ang kanyang sarili sa loob ng aparador ng isang bata. Nasaan ako? Ha? Oh! Buksan niyo ang pinto! Bukas! Sa sandaling iyon, ang batang si Joe na naglalaro sa kanyang silid ay natakot nang marinig niya ang kumalabog sa loob ng aparador niya. Ilabas niyo ako dito! Tulong! Sinong nandyan? Nagpakatapang si Joe at binuksan ang pinto ng aparador at bumungad sa kanya ang duwende. Ah! Sino ka? Anong ginagawa mo sa loob ng aparador ko? Kasi sino ka rin ba? Nasaan ang mga sako ni Santa Claus? Ano? Santa Claus? Wala namang Santa Claus. Hindi totoo yun. Siyempre meron. Tunay si Santa. Saan ba sa akala mo galing ang regalo na nasa tabi ng kama mo tuwing Pasko? Kinuwento ni Roy sa cute na batang si Joe ang tungkol sa pabrika ng mga pamaskong regalo at lahat ng ginagawa nila doon. Ngayon ay kailangan kong bumalik sa pabrika sa lalong madaling panahon. Hindi dapat mapansin ni Santa na wala ako pero hindi ko alam kung paano babalik. Saglit na nag-isip si Joe at nagkaroon ng ideya. Kung totoo si Santa Claus, edi totoo rin ang lumilipad na usa. Pumunta tayo sa gubat at maghanap ng usa. Baka pwede kanya dalhin doon sa pabrika. Umalis ang batang si Joe at ang duwende na si Roy at nagtungo sa kagubatan na noon ay natatakpan ng niebe. Hindi nagtagal ay nakakita sila ng naglalarong usa. Ayun o, may usa. Mukha siyang medyo maliit. Pero sa tingin ko, kaya kanyang buhatin. Sabay silang lumapit sa usa. Hello, munting usa! Oh, isang duwende! Anong ginagawa mo dito? Habang nagkukwento si Roy, nakikinig si Joe ng may pagkamangha. Tinanong ni Roy ang usa kung kaya niyang lumipad papunta sa pabrika. Oh,
Kaya kong gawin yun dati, pero matagal na yun. Nakalimutan na ng mga paa ko kung paano lumipad. Pasensya na. Subukan mo lang. Sige na. Hindi makatanggi ang usa sa duwende at sinubukan niyang lumipad. Pero maliit lang ang inangat niya sa lupa. Nagpasalamat sila sa usa na kahit paano ay sumubok na makatulong at nagpatuloy na sa paglalakad. Ilang sandali pa, sa harap ng isang natutuyong hardin ng repolyo, may nakita silang malungkot na lalaki. Natakot ang lalaki nang mapansin niya ang duwende. Ha? Sino ka? Ano ka? Hindi ka mula sa mundong ito, di ba? Oo, masasabing ang ganun. Pero hindi mo kailangang matakot sa akin. Mukhang kailangan mo ng tulong Ang kabuhayan ko ay mula sa hardin na ito. Pero isang nakakalason na bagyo ng buhangin ang nagpabulok sa lahat ng gulay ko. Awang-awa sina Roy at Joe sa kalagayan ng magsasaka. Tumingala si Roy sa langit at tinawag ang ulap. Kaibigan kong ulap, halika at ibuhos ang iyong nagpapagaling na ulan sa hardin na ito. Biglang dumami ang ulap sa langit. Ang bawat repolyo na mapataka ng pink na ulan ay unti-unting nabuhay. Napatalon sa tuwa ang lalaki. Wow! Kaya mong makipag-usap sa usa at sa ulap. Ang aking mga repolyo, naligtas sila. Paano kita mapapasalamatan? Kinuwento ni na Roy at Joe sa lalaki kung ano ang nangyari. Mga bata, kung meron lang talaga ako magagawa pero hindi ko alam kung paano makakarating sa lupain ni Santa. Ito lang ang mabibigay ko. Kumuha ng barya ang lalaki sa kanyang bulsa at binigay kay Roy. Tinanggap ni Roy at Joe ang pera at nagpatuloy na ulit sa paglalakad kahit hindi nila alam ang gagawin. Di nagtagal ay narating nila ang lungsod at nakakita ng tindahan ng mga antigo. Tignan mo, maliit na helicopter. Baka pwede mo yun magamit pa uwi sa pabrika. Pasok tayo sa loob. Natutuwang pumasok si Joe. Sinundan siya ni Roy. Ngunit upang hindi siya katakutan ng matanda sa loob, nagtago siya sa likod ng mga istante. Hello po, ano po ang pwede ko mabili sa perang ito? Wow! Isang pambihirang pera! Kahit anong gusto mo, iho. Sige, pumili ka na. Habang tumitingin si Joe sa mga lumang orasan at mga lamesa, may napansin si Joe na malaking maalikabok na kandila sa tabi ng lorera. May nakasulat sa kandila sa wikang hindi pa niya nakikita dati. Roy, tingnan mo Nakakita ka na ba ng mga letrang ganito? Nagtatalon si Roy sa tuwa. Laking gulat niya nang makita ang kandila. Hindi ako makapaniwala. Ito ang kandila na kahilingan ng mga duwende. Ang nakaukit sa kandila ay salitang pang-duwende. Kandila ng kahilingan? Isang munting regalo na bigay ni Santa sa mga duwende. Ilang taon na ang nakaraan. Pwedeng humilin dito ang duwende. Ipipikit lang kanyang mga mata at magkakatotoo ang hiling. Hinawakan ni Roy ang kandila. Nasindihan ito ng dilaw na liwanag. Humiling si Roy at pumikit. At ang maliit na nakaberdeng duwende ay biglang naglaho kasama ang kandila. Masayang kumaway si Joe sa kawalan na iniwan ni Roy. Kinabukasan, pagising ni Joe sa unang araw ng taon, nakita niya ang nakabalot na regalo sa gilid ng kanyang kama. Wow! Nagpunta dito si Santa Claus! Nanay! Tatay! Masayang binuksan ni Joe ang aginaldo. Sa loob ay may isang berdeng kandila na laging nakasindi ang dilaw na liwanag. Mahigpit na hinawakan ni Joe ang kandila at nangako sa sarili na hindi siya titigil sa pagtulong sa kapwa dahil ang liwanag ay hindi dapat mawala sa puso ng mga hindi sumusuko sa kabutihan.